Dear Dr. Love, good evening po sa inyo at sa staff ng inyong radio show at sana'y okay po kayong lahat dyan. Tawagin niyo po ako sa pangalang Jessa. Ako po ay 30 years old mula sa Tandang Sora, Quezon City and in a relationship for almost 3 years. Itago po natin sa pangalang Kevin, ang boyfriend ko. A few months ago, nawalan ng trabaho si Kevin dahil sa health issues. Nagkakaroon siya ng migraine at vertigo, lalo na't nasa graveyard shift siya. At mula noon, wala siyang source of income. Dalawa silang magkapatid pero may sarili ng pamilya ang sister niya na nasa Pampanga. Dahil dito, si Kevin ang inaasahan ng parents niyang magbayad ng monthly bill sa tubig at sa kuryente. Mula nang nawalan siya ng work at source of income, nalaman kong siya pa rin ang nagbabayad ng monthly bills nila. Akala ko galing sa savings niya ang pinambabayad niya. Hanggang nitong nakaraang buwan nang makatanggap ako ng message mula sa common friend namin at nalaman ko from them, umuutang-utang pala si Kevin sa kanila at nangangakong magbabayad kaagad. Pero lumipas na raw ang 1 linggo at ilang buwan hindi pa rin nagbabayad si Kevin. Hindi rin daw nagre-reply sa messages nila either sa text o sa messenger. Nang tinanong ko si Kevin about this, nag-deny pa siya at first. Pero nang ipinakita ko ang messages, wala siyang nagawa kundi umamin. Wala naman daw siyang choice kasi wala nang ibang maaasahan ng parents niya kundi sila lang. Hindi rin alam ng parents niyang umuutang siya para lang may pambayad sa monthly bills nito. Gusto ko rin sanang tumulong pero sapat lang ang kinikita ko at may binabayaran din ako buwan-buwan. Dr. Love, naaawa ako sa boyfriend ko. Alam kong mali ang di niya pagsagot sa mga inutangan niya pero na-appreciate ko naman yung ginawa niya for his parents. Panalangin ko pong makahanap na siya ng work para makapagbayad na rin sa mga inuutangan niya. Pero in the meantime, ano po ba ang dapat niyang gawin, Dr. Love? Dapat ba niyang talikuran pansamantala ang responsibilidad niya sa parents niya dahil wala siyang work? Dapat ba niyang sabihin wala siyang pera para pantusto sa monthly bills nila? Pero paano naman ang parents niya kapag hindi niya nagawa ang inaasahan nila sa kanya? Please, Dr. Love, sana'y matulungan niyo ko at para masabi ko ang nararapat para sa boyfriend ko. At sana'y napapakinggan ng parents niya sa mga sandaling ito para magka-idea rin po sila sa mga ganitong kalagayan. Thank you in advance, Dr. Love. God bless. Kumakalang Jessica ng Tandang Sora, Quezon City. Maraming salamat, Jessica. Isa ito sa mga problema natin kapag tayo nawawala ng hanap buhay. Hindi naman nabanggit ni Jessica kung ilang taon na yung parents nitong kanyang boyfriend na tinatawag nating Kevin. Ilang taon na ba? May 90 anyos na ba? 80 anyos na ba yung kanyang mga magulang? Siguro naman ay hindi pa ganun katanda, di ba? Kung mga past 70s at hindi naman bedridden, hindi naman PWD. Ako nga PWD eh. Isa akong dakilang lumpo dahil hindi ako makalakad ng malayo. Pero at my age, 74, nagtatrabaho pa rin ako. Well, salamat na lang sa Diyos. Ang trabaho ko, nakaupo lang dito, nagkukwento. Di ba? Pero, hindi katwiran eh. Kasi kung paano ka aasa sa anak mo na dating may trabaho, pero ngayon wala ng trabaho, paano gagawin mo? Papanoorin mo lang yung anak mo.
kung paano siya maghirap ng paghanap ng pangungutang para mabayaran yung telephone bill, yung water bill, yung Meralco. Di ba? Aba, kung bata-bata pa, kung mga 60, 70 anyos pa lamang yung mga magulang nung boyfriend mo, pwede pa naman magtinda ng kamote Q, banana Q, gulaman at sago, buko, whatever. Maraming magagawa para kumita. Kung nandun lang sa bahay, di magluto ng merienda, magluto ng mga okoy or something, magluto ng ulam, pag bago man ng halian para maibenta dun sa harap ng bahay, wala na kayong babayaran sa BIR. Hindi na kayo mag-i-issue ng resibo. Yung mga malalaking kumpanya nga dito sa mga malls, yung beauty chubachenes, pag ako'y nagpapafacial, binibigyan ako ng resibo. Yung resibo na bibili lang sa bookstore. Hello, tantanan nyo nga ako, iniinsulto nyo ako. Ilabas nyo yung resibo ng BIR para tayo nagbabayad ng buwiks. Sabi nga dito, tanda na namin nagtatrabaho Bago namin makuha yung sweldo namin, binawasan na ng gobyerno Di ba? Kailangan maging patas tayo. So, anong ibig sabihin? Magtrabaho. Hindi pwedeng kukuya-kuya-kuy na lang. Matanda na kami, 65 na kami, kukuya-kuya-kuy na lang kami sa bahay, maghihintay na lang kami ng pagkain, ng ahin. Hindi pwede yung ganon. Di bali kung anak mayaman kayo. Anak mahirap din kayo katulad ko. Di pihado, banat din ang buto nyo sa pagtatrabaho. Alam natin na yung anak nyo, wala akong trabaho ngayon. So, kailangan tumulong kayo. Now, Jessa, pasabi mo doon sa boyfriend mo, baka pag-isipan niya kung anong po pwedeng gawin ng mga magulang niya. Pwede sila magtinda ng gulaman at sago, lugaw, tokwa, baboy, whatever. Doon lang sa harap ng bahay. Kikita sila ng konti. Now, kay Kevin, it's not a matter of life and death yung karamdaman mo para tumigil ka ng pagtatrabaho. Migraine at saka vertigo. Alam ko pag inaatake ng vertigo talaga mahirap yan. Migraine, mahirap yan. Pero it's not a matter of life and death. Hindi araw-araw nangyayari ang migraine at vertigo. Di ba? Kung gagawin mong dahilan yung migraine at vertigo para hindi ka na magtrabaho, ikaw din ang mahirapan. Di ba? Kung hindi pwede sa iyo yung graveyard shift, makipag-usap ka sa supervisor, sa manager, sabihin mo sa kanila, humingi ka ng medical certificate from your doctor para mabigyan ka ng daytime na schedule. Kasi hindi po pwede, anak, na uutang lang tayo ng uutang nang wala tayong pagkukunan ng pambayad. Mauubos, liliit ang mundo natin. Pag ganyan ang ginawa ni Kevin, aabangan ko siya sa face-to-face. Pag nag-taping kami, aabangan ko siya sa face-to-face dahil ganyan na nangyayari doon sa mga mangungutang. Utang ng utang, pag siningil na, nang gagalaiti sa galit at sinisingil sila. Wala ba akong pera? Babayaran kita pag nagkapera ko. Ano ka? Atat na atat ka. Ang galing, Ganyan ang mangyayari kay Kevin. Liliit ang mundo niya at lahat ng inutangan niya magagalit sa kanya. Bakit? Kasi pinagkatiwalaan siya. At hindi mo po pwedeng sabihin, wala akong hanap buhay Ilang taon na nga si Kevin? Bata pa ito Kasi itong si Jessa, 30 years old. Kailangan, Kevin, mag-isip-isip ka rin na kumuha ng paraan para kumita. And may kapatid ka na babae na may pamilya na, it doesn't matter kung may pamilya siya. Baka may konting maitutulong man lang siya. Pambayad ba lang sa bill ng tubig? Pero ang punto ko dito, hindi maaaring ganito ang paraan ng ating buhay. Nauutang lamang tayo ng uutang nang wala tayong pagkukunan ng pambayad. Liliit ang mundo mo, maraming magagalit sa iyo, napakabata mo pa para sumuko sa hamon ng buhay.
hindi naman kayo mayaman eh. Di ba? Kung hindi kayo mayaman na katulad kong isang hamak, aba at hampas lupang manggagawa ng Panginoon, tayo'y magtatrabaho hanggang sa tumigas ang katawan natin at magpantay ang paa natin at ilubog tayo sa lupa. Kasi hindi tayong ipinanganak na mayaman. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love.